siya. So patay na natin, nag-alarm na. At kukunin na natin yung ating pinaka tangke. Okay, ito tayo ano. Maiba naman. Powder coating tayo. Ito. May gagawin tayo ngayon. Ito, magpa-powder coat tayo ng ito. Ito naman na yung parang enclosure ng muffler. Nakakabit ito sa ginagamit sa pang-araro sa Yanmar. Yan. Ipa-powder coat natin siya ng flat black. Yan. Matibay naman to sa init. Malakas ang hangin ko. Bawasan natin at masyadong sayang yung yung pinaka-tubos. Ayan, medyo marami pa rin. Hindi ma-adjust. Pero di bale, adjust ko na lang umaya. Ayan, ito yan flat black tong ginagamit natin. Yan. Meron ding yan para kumapit yung pintura, merong kuryenteng kinakabit dyan, nilalagyan siya ng ground. Tapos yung ating pinaka-spray ay nagbabato rin ng kuryente para kumapit yung pinaka-powder mismo dun sa bakal. Saka matipid naman siya sa pintura, kaya lang talaga kailangan ina-adjust din yung hangin. Ang required PSI sa mga ganitong powder coating spray gun ay nasa lang, mababang PSI lang, 10 to 20 PSI lang pwede na siya. Kaya ako minsan nilalakas ko siya, gawa ng lalo na yung mga may pakurba-kurba, may pakurb-kurb, kailangan medyo takasan ko ng konti yung buga at itaasan ko yung kuryente. Ito kasi spray gun ng powder coating, may setting siya. Merong 30k volts tsaka 50k volts. Pag yung ginagamit yung 50k volts, nakalagay doon 50k volts nakalagay doon sa kanyang box ng ating machine, 50k volts. Pero parang hindi ko alam kung 50k volts nga ba yun. Pero nagkakaroon siya ng arcing meron siyang tumatawid yung kuryente kulay blue from dyan sa aking nozzle ng sprayer at dito sa aking binubugahan. Makikita mo yung kulay blue na kuryente tumatalon. Yung 30 kV ginagamit siya, gagamitin lang siya sa, pwedeng gamitin sa flat surface lang, yung walang singit-singit. Pag yung 50 kV na, yun yung pagka may mga singit-singit, yung talagang kailangang makapenetrate ng powder, kasi habang tumataas yung voltahe, ina-absorb niya yung pinaka pintura, mas malakas siya, mas madali siyang kumapit. Yan, at ito ay aking iikot, gawa ng hindi ko maikot, hawak ko yung pinaka switch ng ground. Ayan, at aking ispira lang konti. Tsaka itong powder coating, meron din tong meron din tong switch, inaapakan, pwedeng hinahawakan. Kung mapapansin nyo ako, meron akong inaapakan. Yung inaapakan kong yan yung switch para magkaroon ng kuryente itong nozzle ng ating sprayer. Ayan. Para magkaroon ng ground itong pinaka tambucho, itong ini-sprayan ko. Ayan, kung mapapansin nyo yung paa ko, may inaapakan akong switch. Ayan, foot switch yan. Minsan ginagawa ko, inahawakan ko na lang din, pine-press ko na lang. Pwede namang hawakan din siya. Kaya ayan. So ayan, okay na tayo at patayin ko muna yung ating compressor at i-check natin yung temp ng ating oven kung pwede na. Ngayon, syempre bago natin isalang sa loob ng oven itong ating na powder coat ay importanteng dino-double check din, kasi minsan hindi napapansin, merong makapal, may manipis na
powder coat, kaya double check lang, tignan na lang. Yan, tanggalin na natin yung ground at maya maya ay ating na itong isasalang mismo doon sa sa oven, at hindi pa niya nare-reach kasi yung 190 degrees Celsius ng oven. Ngayon pagka na-preheat na siya ng 190 degrees at doon na lang natin ipapasok yung ating na powder coat. Ayan, may napapansin akong hindi pumapantay ang pagkakabuga ba, kaya kailangan ay sprayan lang ng konti. Ang kagandahan dito, kahit na kumapal, hindi naman siya gaano ma-affected yung pagkakalatag ng pintura. Yan siya. So ito, dalawa ito, no? Dalawang parehong tambucho. Kakayanin niya naman yung yung init, kasi hindi naman ganong kainit kung i-compare siya dun sa kanyang oven. Ayan sir, yung inyong control. So nasa 124 degrees Celsius. Ilan kanina? 117. Ayan, tumataas naman. Ayan, 125 degrees Celsius yan. So hindi pa tayo naka-automatic. Hindi pa functional tong timer na to. Pagka in-auto natin, tsaka magre-reset sa 15 minutes to. Itong control na to, i-test run ko muna bago ko ipa-ship. Paggawa to ng taga-Tagbilaran at ito torture test muna natin siya rito. Patong na yung gagawin niyo. Sige, ito na lang po yan. Patong na natin sa kamay niya. Dito sa lasangan niya. Oo nga, tama. Sige, labas mo natin. Sayang. Sayang. Oo nga, no? Dapat pala ganun din naman natin. May alabri doon na mahab. Ay, bakal. Sa may bakal? Oo. Tahakin na lang. Ito, at aming ipo-pull out ulit at i-retouch. Pakiramdam namin parang sumayad yung pinaka-muffler dun sa flooring, kaya bubugahan namin ulit at aming i-retouch, tas ibabalik namin at didiskartehan namin kung paano namin isasampay ng hindi sasayad sa sahig. Mahaba kasi yung tambucho, tapos yung aking sabitan ay bumaba pa ng mga siguro 5 inches yun from dun sa pinaka taas niya, kaya pag sinampay dun yung pinakatambucho, yun sumasayad sa flooring. Yun nga, meron nga siyang tama sa ilalim, no? Sayang naman kasi yung ating pagod at yung init ng oven. Kailangan din na mabugahan, at hindi pa naman siya tumatagal ng ganong katagal eh. Wala pa nga 3 minutes eh. Pwede siya may retouch pagka ganun. Ibubugahan lang ulit. Yun ang kagandahan sa mga ganitong powder coating, ano? Pag nag-retouch ka, bugahan mo lang ulit. Okay, eto naman tayo. Dito naman tayo sa pinakatangke ng ating motor naman. Rusi ang tangke nito. Rusi yung pinakamotor. Tapos ang kagandahan kasi sa powder coating, pagka sa mga ganitong tangke, kahit mabuhusan ng gasolina, mapatakan ng gasolina, hindi siya basta-basta magmamansya o masisira yung pintura. Hindi tulad ng pagka yung mga ordinary paint, lalo na yung mga Pilox na pinintura dyan,
mapatangal na ng gasolina, nagmamantsa na. Kumbaga nagiba na yung kulay. Yan siya. Bali, ang kulay na ginamit namin dito ay ano, Honda Red. Yan, Honda Red siya. Yan o. Ngayon, ang advantage sa pag-repair o pag-retouch ng pintura sa powder coating, napakadali. Halimbawa, in-spray mo, nag-trial and error ka at hindi mo kursunada yung kulay, napakadaling tanggalin ng pintura. Bugahan mo ulit ng ng hangin lang para matanggal, ma-disperse yung mga powder na nakadikit. Ganun lang siya kadali. Hindi tulad ng pintura, yun wala nang balik-balik. Hindi na, pag na-spray mo, yun na yun. Ang mga pintura na ginagamitan ng lacquer o paint thinner, once na na-spray mo, na, diretso mo na. May hirapan na nga magtanggal pagka na-spray na, matrabaho na. Kailangan mo ng lacquer thinner, paint thinner para lang matanggal ulit yung binuga mo nga pintura. Hindi nga tulad nitong powder coat, tulad na nasabi ko kanina, pag ayaw mo yung pintura, bugaan mo lang ng hangin, lipad lahat yung mga nakadikit na powder na yan. Ganun kadali. Ito, tulad nitong ganitong surface, no, pag magpa-powder coat, no, pwedeng gamitan na ito ng low voltage, yung selector dun sa kanyang pinaka-control panel nitong sprayer natin. Select lang sa low voltage kasi flat surface naman siya. Walang mga malalalim na para abutin pa ng pintura ng powder coat. Eto, no, ang ginagawa ko ngayon, dinedrain ko yung tangke. Kasi minsan nagkakaroon ng moisture, may halong tubig, yung lumalabas mismo dito sa ating sprayer. Kailangan talaga, paminsan-minsan, i-dinedrain para lumabas yung mga tubig. Tulad yan, dinirain ko ngayon, no, may mga tubig na lumabas paunti-unti. Kailangan yan mawala. Miski anong klase, powder paint o paint na merong lacquer o thinner, kailangan talaga mawala yung mga tubig-tubig niyan. Walang sumabay na tubig sa mga ating sprayer. Okay, ito ay ating bugahan na ulit. Ayan. Kung mapapansin nyo ako, no, yung inapakan kong foot switch kanina, ngayon nasa kamay ko na siya ngayon. No? Hawak ko na. Diyan ko na ngayon na, ibig ko sabihin, na ngayon ang ginagamit kong pang on ng kanyang kuryente. Pagka ganito mga metal, no, lalo na pagka itong mga tangke, mga luma, kailangan niya ma-strip to metal talaga siya pag pinowder coat, no. Kailangan wala ding mga masilya, wala lahat. Kailangan kutkutin talaga, mapalabas talaga yung metal. Kasi pagka merong masilya, yung polytop, malamang ay lolobo yung pintura katagalan at madali matatanggal yung pinaka powder coat niya. Kailangan talaga metal talaga ang kakapitan nitong powder. Pag dung kumapit sa masilya ay hindi tatagal, baka simulan ng pagkaroon ng bakbak ang pintura ng ating tangke. So yun, mabanggit ko lang ulit po kay Sir Agot, yung ating gamit na control dito sa ating oven ay yung kanyang ay ang inyo pong control panel na padadala natin sa Tagbilaran, Bohol. So second batch to, gagamitin yung kanyang control panel. Ayan yung ating finished product ng pagkaka-powder coat. Double check natin kung merong manipis na pagkaka-coat bago natin isalang sa ating oven. Tapos ito, yan, malapit na tayo sa 190 degrees. Tsaka natin to i-on itong automatic button. Clockwise turn lang natin yan, 3 degrees. So pwede na natin siguro to yan i-auto kasi kanina pa siya naka-preheat sa loob 15 minutes tayo. Lagay na natin, tapos reset natin to. Ayan, pagka nag-alarm na yan ay
pwede na nating tawag dito, ilabas yung ating nakasalang sa loob. Ayan. Itong control panel na to, ito yung papadala namin sa Tagbilaran. Ayan, papa-AP cargo namin kay Sir Agot. Ano ba pangalan ni Sir Agot? Basta kay Sir Agot siya ang name niya. So ayan, waiting na lang po tayo sa kanyang timer. Meron tayong 14 minutes. Ayan siya, 14 minutes, 183 degrees. Ayan. Tataas pa ng kaunti ito, bahagya, 183 degrees, abot pa siya ng 190. Ayan siya, no? Maintain niya yung 190 degrees. Ayan. Kaya nag-automatic siya. Tick, tick. Ibig sabihin, yung ating magnetic contactor ay nagwo-work siya. Ayan. So, meron pa tayo 8 minutes. Ayan. Ayan, no? Pag may lumalagitik na ganun, ibig sabihin, yan, naka-off, yan, naka-on ang ating heater. On and off ang heater niyan ngayon. I-maintain niya yung 190, tumaas man ng konti, mga 5% lang, positive negative tolerance siguro to. Pero maintain niya yung 190 degrees, oh. Ayan, may 2 minutes na lang tayo. Ayan. Maintain pa rin niya yung 190 degrees Celsius. Ayan. Pag nakaganitong posisyon, automatic siya. Ito yung power switch lang naman to. Ito ang sa automatic. Ayan, may 1 minute na lang tayo, no? Mag-a-alarm na to. Ibig sabihin, hanggang doon na lang at mamamatay na yung mga heater, lahat automatic shut off na yung kanyang mga relay sa loob. Ayan, nag-alarm. Patay na yan, patay na yung heater natin, wala nang power yan. Ayan. Kaya yung ganyan, pwede nang ilabas yung oven, pero kami inaano pa namin na mga 5 minutes para mas maganda pa yung luto. Pwedeng iset yan at i-reset. Ito ang reset button. Yan. Kung gusto naman gawing 5 minutes lang, pwede naman. Yan. Pa-alarmin natin siya ng 5 minutes lang. Baba natin. Para makasigurado tayong sumobra. 5 minutes. Yan. After 5 minutes, lalabas na namin yung yung pinaka na powder coat. Silipin natin at kung anong magiging resulta ng ating oven. Ayun, no? Ganda ng kinalabasan nyo. Sige, Alan, pakisara mo na muna. Ayan. Ayan siya. So, okay na tong ating oven. Kaya, yan. Ayan po, pwede na naming ilabas yung supplies mo, Allen. Ito, long nose pala. Saan long nose? Ayun. Saan long nose natin? Ayun. Saan? Ayun. Tapos nasalang namin ngayon dyan yung naman yung pinaka. Sorry, give me stand. Ayan, lalabas na natin. At ayan. Sige. Sige. Mainit. Ayan siya. Ayan. Ayan na yung ating tambucho. Salit na muna doon. Tapos sunod natin yung isa. Ayan. Op. Hindi nakalak. Okay. Ito.
Nakalak na. Okay na yun. Tutuyo na lang yan. Yung isa naman. Lalabas naman namin yung isa. Tapos papasok namin tong kulay red. Sige, alin. Yun. Okay. Lock ulit, lock. So yan, nakaisa na kami. Yan. Okay. Okay, open. Isa lang sa loob. Ang damit, Alvin. Okay. Yan. Init. Ayun. Ayos. Up. Close natin. Ayan. So yan, waiting tayo. 15 minutes. 160 degrees Celsius to 210 degrees Celsius sa 15 minutes waiting tayo. Ayan. Ganun kainit siya. Ayan, may 1 minute na lang tayo. Pero i-extend pa namin ng 5 minutes sa loob. Pero patay na yung yung pinaka heater nya. Ayan siya. Ayan. Ito na yung tangke ng motorcycle. Yun. Alarm. Ayan siya. Ayan. Bali, pag pinatay ito, kahit i-on yan, mag-a-alarm pa rin siya, gawa ng kailangan ma-reset ulit siya. Ito yung reset button niya. Ayan. Yan, 15 minutes yan. Andar ulit. Pero papatay na namin. Hindi, 5 minutes pala. Pagka nag-10 na lang, tsaka na namin kukunin. Hindi ko na pa, pwede ko rin i-set sa alarm. Set lang. Ayan. Arrow down. Ayan siya. 5 minutes, ilalabas namin siya. Pag nag-alarm ulit, second alarm. Yan, nag-alarm na. Pwede na namin ilabas tong excuse me po. Yan siya. So, patay na natin. Nag-alarm na. At kukunin na natin yung ating pinaka tangke. Ayan. Ayan siya. Ayan. Yan ang lumabas ng pagka-red niya. Na-observe nyo, nung powder pa lang siya ay medyo flat ang pagkakakulay niya. Ngayon, nung nailabas natin sa oven, shiny na siya. Kitang-kita nyo yung reflection, para siyang balloon. Parang lobo sa kintab. Oo nga, ganun nga. Uy, ano to? Ay, akala ko may matcha. Reflection lang pala nito. Ayan na siya. Yung ilalim, di na namin gaanong pinowder coat at di naman siya makikita. So ayan po ang mga na powder coat ngayon. Muffler ng pang-araro. Yun. Yanmar ba to? Yanmar?
Yan. Tapos ito yung tambucho ng Rusi. Kakayanin naman ang init neto. Yung tambucho kakayanin niya mismo kasi 200 degrees Celsius kayang-kayang i-hold yung init hindi siya basta-basta nalulusaw, lalo na rito kasi ito outer layer to, meron to sa loob na glass wool insulation, kaya hindi gaano makaka-penetrate ang init dito sa labas. Ayan. Tas ito yung tangke, Honda Red, kikintab pa to lalo pagka nawala na yung init niya. Ayan. Mainit pa kasi siya Ayan. Honda Red. So ayan po, itong controller na to bound to Tagbilaran. Good working na siya, tested na siya, nakapag powder coat siya. Ilan ba yung na powder coat niya? Ay 3 unit ang na powder coat niya. Ayan. Kaya ready to fight na tong tong control panel na to. So itong ating control panel ay kukunin na natin. Yan Ito, naka-plug lang yung pinaka-heater. Yung heater ng oven. Dito lang sinasaksak. Ayan. Ayan siya. Punta sa loob. Ayan siya. Papasok na ng oven yan. So ito, wala yan. Hindi ko pinagana yan. Ito lang talaga ang gumana. So okay. Tested. Okay.